Ilagay mo ito sa bulsa mo ngayong Chinese New Year 2026. Pag-uusapan po natin ngayon, ano nga ba ang dapat na inilalagay ninyo sa inyong bulsa at sa inyong wallet. At pwede ninyo ilagay din ito ngayon po. Ngayong nagaganap yung New Year natin, meron tayong 15 days o 15 auspicious days para gawin ang mga ritual na ito. At ito po ay ginagawa kapag nagaganap na ang New Year o kapag pumasok na po ang New Year. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ito ang dapat na inilalagay natin sa ating mga pitaka or sa ating bulsa sa tuwing tayo ay sasalubong sa Chinese New Year at habang nagaganap po ang New Year natin. Meron tayong 15 auspicious days, pareho yan sa New Year natin at sa Chinese New Year po. May 15 auspicious days din yon. At pareho natin itong gagawin sa mga panahon na yan. Okay? So, pag-uusapan natin, ritual ito para sa tahanan natin, para naman sa may mga business, at for personal abundance. So, tatlo to na uri ng ritual na swerteng ginagawa habang nagaganap ang New Year at para sa sasalubong sa Chinese New Year. Okay? Okay? So, una-una po, for personal abundance. Okay? Lahat tayo bumili na ng mga bagong wallet natin para po sa 2026. Dahil yun ang kinakailangan taon-taon, bibili ka ng bagong wallet mo para po sa mga bagong enerhiya. Okay? At itinatabi muna yung mga wallet na ginamit. Kung nasa good condition pa yung wallet ninyo na binili ninyo ng nagdaang taon, tinatabi lang po yan. Hindi yan tinatapon. Ang tinatapon lang yung mga damage na or kung talagang minalas kayo sa wallet na yan, itatapon na yan. Pero kung good yung wallet ninyo, itatabi lang po yan para mapahinga ito. At para naman sa mga bagong enerhiya ng panibagong taon. Okay? So, may mga bagong wallet na tayo, may mga nilagay na tayo na ritual dyan, manifestation, at marami pang pampaswerte. Okay? Ngayon, kailangan natin itong idagdag dyan. At ito po ay ginagawa habang nagaganap ang New Year o sa loob ng 15 days. So, maglalagay ka dyan ng coins. Pwede kang pumili 3, 8, or 9 na piraso ng coins. So, kahit ano pa ang denomination ng coins mo, pwede. Okay? So, halimbawa po, 3 coins ang pinili ninyo. Okay? Ilalagay mo yan sa pouch. Okay? Ilalagay mo sa red na pouch at sasamahan mo yan ng herbs for protection at to attract prosperity. So, ano ba yung herbs? Rosemary po. Okay? Maraming nagtitinda ng rosemary. Bumili kayo, itanim nyo sa tahanan ninyo at dyan na kayo kumuha ng rosemary na ilalagay ninyo doon sa pouch. Okay? Sunod na herbs. Maglalagay din po ng ginger o luya. Okay? Kumuha kayo ng maliit na piraso ng luya na isasama ninyo dyan sa red pouch ninyo. At lalagyan po yan ng crystal. Ang citrine po ay isa sa mga crystal na umaakit po ng opportunities, prosperity at abundance. Pampaswerte sa pera ang citrine. At may grounding energies ito, kaya ginagamit ang citrine sa iba't ibang uri ng ritual. Sa mga nais bumili ng citrine crystal, meron tayo sa baba. I-click nyo lang po yung products dyan para po maka-order kayo. Okay? Sunod. Pagkalagay ninyo sa pouch ng 3 coins, rosemary, at yung maliit na piraso ng luya, isasara yung pouch. Okay? Bakit nakalagay siya sa red? For protection at saka to attract prosperity at abundance during New Year. Okay? Swerteng panahon o swerteng pagkakataon. Ito po yung pinaka mahalaga sa lahat. Yung unang pagpasok, yung unang 15 days na pumasok ang New Year.
Okay? Kaya red ang ginagamit. Kasi parehong magbibigay ng swerte at protection yan para sa'yo. Ngayon, ilalagay sa wallet mo yan. Kung ang wallet mo maliit, malaki yan, hindi yan kasya. Okay? Kung meron kang bag, may pouch ka na ginagamit o sling bag o kung anong uri ng bag na kasya yan, doon mo siya ilagay. Hindi mo na yan tatanggalin. Kung ang wallet mo naman ay malaki, pwede siyang ilagay doon mo siya ilagay at huwag mo siyang tatanggalin. Ngayon, pwede rin na kung hindi mo siya mailalagay sa bag mo, kasi meron po talagang mga bag na mahal ang pagkakabili, hindi yan pwedeng lagyan ng mga herbs, hindi yan pwedeng lagyan ng ganyan kasi makaka-apekto yun sa quality ng bag. Ang gawin mo po, ilagay mo yung pouch sa bulsa mo. Okay? Kahit mga 3 minutes lang sa bulsa mo mismo. Tsaka mo siya tanggalin. Pwedeng ilagay yan sa altar ninyo kung meron kayo. Pwede rin ilagay yan sa cabinet. Or kung saang area sa tahanan ninyo na hindi siya magagalaw. Kung hindi pwedeng ilagay sa bag. Kasi may mga senaryo o may mga pagkakataon na yung bag talaga hindi pwedeng lagyan ng mga ganyang ritual. Kasi maaapektuhan po yung material ng bag. Okay? Ganun pa rin naman ang epekto niyan sa inyo basta ikaw mismo ang gumawa niyan. Kasi enerhiya mo ang nandyan. Okay? Sunod. Para naman po sa may mga business, sa may mga negosyo. Itong ritual na to, sa bahay mo to ilalagay. Hindi doon sa business mo. Okay? Kasi sa tahanan mo ikaw umuwi palagi. Maliban na lang kung doon ka na nakatira sa kung saan ka nagbi-business. Meron po kasing gano'n na doon na sila talaga nakatira sa kung saan yung negosyo nila. Ito po ang gawin. Kumuha ka ng maliit na jar, maliit na garapon na malinaw. Okay? Maghanda ka rin ng 9 coins at maghanda ka ng dahon ng laurel. Kailangan dahon ng laurel ang gagamitin natin para dito. Okay? To attract customers ito, mga madam, mga sir, no? Ang garapon ay pausukan ninyo ng insenso at lalagyan ninyo ng bigas. Maliit na garapon lang na malinaw, kailangan po nakikita yung laman. Lalagyan ng bigas, una ilalagay ang bigas, papatungan ng 9 coins, saka papatungan ng bigas ulit at saka ipapatong sa ibabaw yung 9 na peraso ng dahon ng laurel. Okay? Tatakpan po at ilalagay malapit sa front door ninyo. Yan po ay ilalagay sa likod ng pinto. Hindi po yan pwedeng ilagay sa sahig, sa likod ng pintuan, hindi po mga madam. Ngayon po kung may patungan ka dyan sa likod ng pinto, okay po ipatong mo siya. Ngayon kung wala, meron tayong mga pouches na o maliliit na bag, ilagay natin sa bag at isabit natin doon sa dingding man yan na nasa likod siya ng pinto to attract customers po, yung ritual na yan. At ginagawa yan during New Year at kung sasalubong ka sa Chinese New Year, sa Chinese New Year po. Okay? At gawin natin yan ngayong New Year natin. Sunod na gagawin. Itong ritual na ito ay inilalagay po sa labas ng front door natin. Karaniwan na po sa mga tahanan ngayon, may mga halaman talaga sa labas ng kanilang front door. Sa kaliwa o sa kanan, may halaman yan on both sides. Maglagay ka dyan ng 3 perasong maliit na sibuyas. Okay? Pareho sila. Pareho sa kanan, sa kaliwa. 3 peraso, ibaon nyo dyan. For protection at for money counting. Para makontrol niyan yung negative energies na sumasabay sa pagpasok ng good luck energies. Okay po? Kasi po pumapasok ang swerte sa tahanan. May kasabayan. Sumasabay din dyan yung mga negative energies. Ngayon, ang sibuyas o yung onions na maliit na 3 na inilagay mo, yan ay for money counting at pipigilan yan yung inauspicious energies na maaaring kasabay din na pumapasok sa front entry natin. Okay? Ngayon, nakatira ka sa condo, nakatira ka sa apartment. Walang halaman sa labas ng pintuan yan.
may mga kondo po na wala talagang halaman sa labas ng pinto dahil yun ang rules nila doon. Ano gagawin mo? Sa loob ng tahanan mo, kumuha ka ng 3 pirasong sibuyas, ilagay mo sa lalagyan, isabit mo sa magkabilaang side ng pinto mo. Pwede mong, kung ilalagay mo sa plastic, idikit mo ng glue yung plastic sa gilid ng pinto mo for protection yan. At ginagawa yan during New Year at tuwing sumasalubong sa Chinese New Year. Okay? Sunod mga madam, mga sir. Maglalagay ka ng Chinese coins sa doorknob ninyo sa loob. Okay? May mga nabibili po na Chinese coins na ang bilang ng coins ay 9, merong 8, merong 6, meron pa nga pong 5, 3, yan. Okay? So may makikita kayo na ganyang bilang ng Emperor's Coin, isasabit sa loob ng doorknob ninyo, hindi po sa labas. Okay? Sa loob ng doorknob ninyo. Para yan sa protection ninyo at para yan sa good luck energies na makukuha talaga ninyo yung energies na papasok sa tahanan ninyo. Kasi may mga pangyayari na yung mga nakatira sa tahanan na may katapat silang pinto or may katapat silang bahay. Ngayon, yung katapat nilang bahay, may mga halaman na matutulis ang dahon. Okay? Halimbawa, meron silang cactus sa labas. Bilang yun ay disenyo ng tahanan nila. Or meron silang halaman na matutulis ang dahon, hindi man cactus, pero matutulis po ang dahon. Nakakaapekto yun sa energies na pumapasok sa bahay mo. Okay? Kaya naglalagay ng Emperor's Coin. So kung ano man yung Emperor's Coin na mabibili mo, ano man ang bilang niyan, isabit mo sa pinto, sa doorknob, sa loob. Okay? Kasi hindi ito alam ng maaring, hindi alam ng kapitbahay mo na yung halaman na matutulis na inilagay niya sa labas, naaapektuhan ka. Okay? So, para hindi ito pagmula ng pagtatalo at sama ng loob nila sa iyo or pag-isipan ka pa nila ng hindi maganda, protect yourself na lang. Okay po? Ang paglalagay ng Emperor's Coin ay para yung energies na papasok sa iyo, sa tahanan mo, ay makapasok ng tuloy-tuloy. Kasi nasisira yan kapag may ganun sa harapan ng property mo o ng tahanan mo. Okay po? Sunod po, para naman ito sa kitchen natin. Doon ilalagay. Pamilyar na kayo sa paglalagay ng grains sa garapon. Okay? Pamilyar na po kayo dyan. Ang gagawin natin ngayon, kukuha ng isang garapon na malinaw. Okay? Maliit lang na mapagkakasya ninyo ang bigas, konti lang, at asukal. Lalagyan ng bulak, lalagyan ng coins. Okay? At lalagyan nyo na rin yan ng isang butil ng bawang at maliit na piraso ng luya at dahon ng laurel. Ilagay mo yung herbs na yan sa garapon kasama yung bigas, yung coins, yung bulak, at ilalagay sa kitchen ninyo. Okay? So, saan mang area sa kitchen mo na pwede mong ipatong yan, ipatong mo na. Okay? Basta po, wag lang malapit sa lababo kasi drain yun eh. Okay? Wag lang doon banda. Isang garapon lang yan na magkakasama silang lahat. Okay? Ritual yan, mga powerful ritual yan. For protection, abundance, manifestation, at makakatulong yan para po sa buong 2026. Para sa good luck energies ng buong 2026 natin yan. Okay, mga madam? Kailangan lang iwasan ninyo na maitatapat yan sa may lababo kasi nandoon ang drain. At hindi dapat siya nakikita na pagpasok sa pintuan ng kusina ninyo, natanaw siya agad. Wag nyo pong ilalagay sa ganon posisyon. Kung halimbawa ganon talaga, i-hide nyo. Ilagay nyo sa likod ng lagayan ng, kung may lagayan kang asukal na malaki, ilagay mo siya sa likod para hindi siya agad nakikita pag tumayo ka sa may pinto ng kusina mo. Ang nakikita ka agad, yung ibang herbs, hindi yan. Okay? Ilan po ito sa mga ritual na ginagawa habang nagaganap ang New Year natin. At kailangan gawin natin ito sa susunod na New Year po, yung Chinese New Year. Sa February po yan, 2026. Okay po?
Gagawin natin ito bago pa sumapit yung New Year o yung Chinese New Year. Ngayon, kung hindi mo magagawa ng bago sumapit, gawin mo habang nagaganap na yung Chinese New Year. Pwede pa rin naman. Dahil merong 15 auspicious days para sa lahat ng uri ng ritual. So, iba't iba ang ritual, iba't iba ang pamamaraan. Depende sa kung paano ito ginagawa. Sa Chinese New Year po, mahalaga ang paggawa nito. Kung hindi nyo magagawa ito bago sumapit yung Chinese New Year, gawin ninyo ito habang nagaganap pa o habang meron pang 15 auspicious days mula na pumasok ang Chinese New Year. Okay? So may mga panahon pa para gawin ninyo ito at para po meron kayo nito sa tahanan mga madam. Malaki ang maitutulong nito sa energies po kasi ang lahat ng good luck po sa buhay, energies ang pinagmumulan niyan. Kapag maganda ang flow ng energies, sinuswerte ang nakatira. Ngayon, kapag ang flow ng energies ay na-distract dahil sa mga iba't ibang uri ng dahilan, pwedeng sa mga bagay, pwedeng sa mga tao na nakapaligid sa iyo, or pwedeng mismo sa iyo dahil hindi na iayos yung mga energies na meron ka, hindi talaga magkakaroon ng good luck energies. Okay po? At mahalaga rin ang paggawa nito na itinatapat natin sa mga auspicious days dahil ito yung pinakamahalagang araw na magdudulot pa talaga ng swerte sa atin. Okay? Pwede rin naman itong gawin na kahit hindi New Year, kaya lang itatapat na ito sa swerte araw ng bawat buwan. Okay? So, habang mayroon pang 15 auspicious days na napakahalaga sa lahat, gawin natin ang ritual na ito. Makakatulong to sa bawat isa sa atin. At sa lahat po ng may nagtatanong po, ano ang gagawin sa prosperity basket pag natapos na ang New Year? At anong gagawin sa mga pampaswerte na nagginawa ng para sa 2025? So, una-una muna po, prosperity basket. Ang prosperity basket po ay kinakain yan. Yung rice dyan, yung itlog, yan po ay po pwedeng lutuin. Yung bigas ihahalo kapag nagsaing. Kapag naglagay kayo ng dahon ng laurel o kung anong herbs man ang ilagay ninyo dyan, sinama ninyo, burn po yung mga yon. Okay? Kung may coins, may pera yan, yung pera itatabi. Okay? At para sa mga old na pampaswerte na nandyan sa tahanan ninyo na ginawa pa for 2025, lahat yan i-burn. Okay? Yung iba, hindi yan biniburn. Kung sarili ninyo yung property, binabaon sa lupa. Okay? Binabaon pa.